araw na ito ng isang pagbati ng magandang umaga. Good morning. Sige, sagutin niyo nga po ako. Tingnan ko kung gaano kaganda yan. Good morning, mga brothers and sisters in Christ. Ayan, napakaganda rin po ng inyong bati. Yan po ang dating sa ating puso. At pangalawa, nais ko po kayong tanungin sa mga susunod na tatlong tanong. May tatlong tanong po ako sa inyo. Ang una, anyway, bago ko po itatanong sa inyo ito, nais ko lang sabihin sa inyo na huwag niyong sagutin ng verbal. Ibig sabihin, sagutin niyo lang yan sa inyong mga sarili. Pero mamaya, sasagutin ko yung tanong sa dalawang parte. Sasagutin ko mamaya, pagkatapos ng tanungin kayo, so doon sa part A ng ating sagot. Pero meron akong sagot mamaya sa ending, part B. Kaya abangan nyo yung akong sagot. And then, tingnan nyo rin sa buhay ninyo kung pareho din yung sagot ninyo ngayon at sagot nyo mamaya. Okay. So, una po, what is your priority in life? Ano ang prioridad mo sa buhay mo? First question. Huwag niyo sasagutin, kokopyahin ng katabi niyo yan. Nako? Okay. Pangalawa, among the things that you have now, which of these is most valuable? It means that marami tayong mga treasures ngayon, marami tayong mga mahalagang bagay. Alin po dito, ang pinakamahalaga na iniisip natin, ito na yung lahat-lahat sa atin. And then, number 3, what is your greatest achievement in life? Parang nag-a-apply ng trabaho. What is your greatest achievement in life? At mayroon pang dagdag, bilang pala 3, may dadagdagan ko pa ng isa. Sa lahat ng mga nabasa ninyo, sigurado po ako lahat ay kahit bago lang ng tinapa, sabi ni Pastor, nabasa na natin yan, no? May mga binasa na tayo. Anong mga nabasa ninyo o mga topics na labis kayong namangha, na labis na nagpasaya sa inyo, na labis na nagbigay ng kagalakan or parang tagumpay sa inyo? Yun po yung mga Ako po, kung sasagutin ko kayo, at ang sagot na pagbabasihan ko ay yung sagot ko noon, iba po yung priority ko noon, at iba yung priority ko ngayon. So noon po, ang priority ko, halimbawa, ang priority ko noon ay makatapos ng pag-aaral. Yung bata ako. Nung naman pong natapos na ako, ang priority ko na magtrabaho. At nung nakapagtrabaho ko, ang susunod, syempre, makita ko na si brother no? And then yung pang-apat, magkaroon kami ng anak. Marami po. Hanggang sa huli, malulungkot nila yung mga anak ko, ang sumunod ko priority ay bigyan ko ng pansin yung sarili ko, kapag-aral. Di po ba? So, iba-iba yung naging prioridad ko ng mga panahon na yon. So, pangalawa po, ano yung pinaka-mahalagang bagay sa akin? Iba-iba din po, nung bata ako, ang mahalaga sa akin, yung bag ko, tsaka yung mga libro. Nung dalaga ako, ang mahalaga na, syempre, nilalagay ko sa sarili ko. And then, yung pong nag-asama na ako, iba na naman yung mahalaga. Ay, yung aming mga lupa, yung aming sasakyan, pwede gano'n, no? Iba-iba po yung mga naging priority. Hanggang sa 3 years ago, priority ko, na pinakamahalagang kayamanan na mayroon ako, yung aking natapos. No? Pwede gano'n po yun. Iba-iba yung aking naging tingin sa lahat ng bagay na mayroon ako. And then, yung pong greatest achievement, iba-iba din po.
So kung titingnan natin, habang dumadaan ng panahon, iba-iba ang nagiging tingin ko sa lahat ng bagay. Mahalagang gamit, mahalagang ari-arian, prioridad ko sa buhay, at saka yung pong na-achieve ko sa aking buhay. So nagkaroon ng iba-iba. Pero alam niyo po ba, isang araw, nakita ko na lahat ng naging prioridad ko ay nakapaloob lamang sa isang bagay. At ito po ang nais kong bigyan ng diin sa inyo ngayon, na kung saan nagkaroon ito ng malaking impact sa aking puso. Noong kung bago kami pumunta sa convention, iniisip ko po ang ganito. Ngayon ko lang, hindi makakasama ang pamilya ko yung mga panahon ng holiday. Kasi po, kung titignan natin, kami, masyado kaming busy. Pero, sabi ko, holiday, hindi ko man sila kasama. Bakit naman kasi tinapat pa ng holiday ito? Eh, ngayon lang naman, sana, di na lang holiday para mag-leave na lang ako, mag-absent na lang ako. Ngayon pa. So, yun po yung sumagi lang naman. Kasi kung in-interview ko po yun, wala po ako dito di ako napunta sa convention. Pangalawa, sabi ko, yung bang makukuha ko doon ay katumbas ba ng enjoyment na kasama ko ang pamilya ko. No? At ano naman din magiging damdamin ng pamilya ko kung wala ako ngayon. At yung inaasam-asam nila na mangyari, ma-achieve ba nila yun? Or mararanasan kaya nila? Alam niyo po ba, nung nasa convention tayo, nakita ko na yung mga sagot doon. Nakita ko na kung ano ang mga kinatakutan ko, na yun naman pala, hindi ko naman dapat kinatakutan. Halimbawa, may enjoy ba ng pamilya ko ang holiday? Na-enjoy ko nila. Na kahit wala ako, kasama pa rin nila ako sa amin ang pakiramdam. At pangalawa, yung togetherness, ang dami na po ngayon nakapila na mga lalakarin namin o pupuntahan namin na magkakasama kami at nag-enjoy kami. Sila, ang aking immediate family, ang aking extended family, at maging ang mga relatives namin. So, meron na po mga iba't iba na kung saan, hindi ko naman dapat parang kinatakutan, more than pa, na nandiyan ako ng panahon na yun, more than pa, na magkakasama kami, na magiging isang magandang moment, makabulungan at masayang moment ang makakasama ko, na pinrovide na ng Panginoon. So, hindi man pala ako dapat natakot. So, tama lamang na yung naging priority ko sa panahon na yun ay ang pagsama sa convention. Na kung saan ngayon po, malalaman natin kung ano ang dinudulot nito. Kung alam po natin ang priority natin, kung alam natin ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo at magkakaroon tayo, sigurado po ako na ang lahat ng ating mga takot, ang lahat ng ating dapat ma-enjoy ay ma-enjoy natin. So, mamaya po yung pangalawang kasagutan. Kasi iba na naman yung sagot ko ko. Yun lang po ang sagot ko before. No? So, ngayon po in Christ alone. Pag tinitingnan ko po yun, lalo na doon sa tarpaulin, hindi lamang basta ko siya binasa. Hindi lamang basta yung words na yun, in Christ alone. Di po ba? Iba na po ang dating sa akin ng mga salitang yun. In Christ alone. In Christ alone. His Word, our life. His Word, my life. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ko. Doon nababase ang buhay. Ito ay buhay. God's words are spirit and they are life. Ang sabi nga po sa Matthew 4:4, kung titignan po natin ang mga verses, ako, minsan sabi ko, ako na yan. Ay, ilulit na naman ni Pastor yan. Ay, ganito yan. So, alam ko na yan. Memorize ko na yan. Alam niyo po ba, ang mga salitang yan ay nag-iiba-iba. Ibang saya, ibang pananaw, ibang hope, ibang strength ang binibigay sa atin. Personally sa akin, iba po. Kung bakit ngayon po, kung ano ang nararanasan ko, nararamdaman ko, nais ko na yun din po na
ang tinig ng Panginoon. Na kung saan, mula sa manggagawa ng Panginoon, mula sa likod ng Diyos, ito rin ang naging tingin ko. Ito rin ang naging damdamin ko. Ito rin ang naging pananaw ko sa buhay. Sapagkat tinirago ko o nakita ko kung gaano ka pag-aalam sa aking puso. Iba ang dating sa aking puso. Sabi ko sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Nakita po natin. In physical world, tinapay, it's a carbohydrate. Ano po ang binibigay ng tinapay sa atin, sa physical na pangangatawan? Energy. Di po ba sa science, it gives energy from chemical transformed into other form of energy. Energies. Kapag po tayo ay kumain ng tinapay, lalakas po ang ating physical na pangangatawan, makakagawa tayo, we can run, we can walk. Pero after po natin ginamit, mayroon pa po ba? Kailangan mo ulit kumain ng panibagong tinapay. At kung very heavy ang energy or maraming energy ang kakailanganin mo, maraming tinapay, di po ba? Maraming carbohydrates. At pwedeng hindi na one loaf lang kasi mangangailangan ka ng maraming energy. Nakakapag-iba din po ito ng feeling ng tao. From weak, magiging ka strong. Pero, at the end of the day, pag naubos na yon, wala na. Ubos na. Kailangan mo uling kumain. Di po ba? God's words also can change our life. Katulad ng tinapay, iniiba niya ang pakiramdam ng isang tao. Iniiba din niya ang energy level ng isang tao. Ang God's word can change our life forever. Forever. Hindi mo katulad ng tinapay na kinain natin, na literal yung tinapay na kinakain, na panandalian lamang. Nauubos, nababawasan, nawawala. Subalit, ang salita ng Diyos can change our life forever. It is the fundamental component of our life. Ito po ang fundamental component. Siya ang pinakamahalagang sangkap ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Tama po. Gusto po natin ng positive change. Gusto natin ng mga positibong pagbabago. At alam niyo po ba kung ano ang susi sa pagbabagong ito ay ang salita ng Diyos. Why? It provides us for success. It's changing the way we think. Katulad nga po kanina ng aking sinabi, nagbago ang aking kaisipan. Nagkaroon po ng ibang mindsetting ang aking isip, ang aking puso. Iba na ngayon. Kapag tinitingnan ko ang aking pastor, ang aking pastora, alam niyo po ba na punong-puno ng pagmamahal ang aking tingin sa kanila? Bakit? Sapagkat nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay nila. No? Na ginamit sila ng Panginoon upang marinig ko, upang maramdaman ko ang kanyang mensahe. Ang mahalagang, napakahalagang salita sa buong mundo ay ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ikumpara sa salita ng isang magaling na tagapagsalita, speaker. Kahit na sinong speaker, kapag salita ng Diyos ang dinideliver ng isang tao, siya ang pinakamagaling na speaker sapagkat nagpagamit siya sa Panginoon upang daluyan ng kanyang mga salita. It is simply changing our thoughts according to the God's Word.
Sabi nga po in Romans 12:2, we read, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect will really is." Ano po ang takbo ng ating mundo? Ano po ang kostumbre ng mundo? Kung titignan po natin ang takbo ng mundo sa panahon ngayon, nakakapagod, lahat nagmamadali, sa pagsakay na lang, wala nang pumipila kasi lahat sila nais na makauwi. Lahat sila gusto nila magpahinga. Ang mundo ngayon, magulo. Bakit? Marami po ang nais na pumunta sa tinatawag nilang taas. Sa trabaho na lang. Kapag may nakikita sila na napopromote, may sumasama ang loob. Ganun po ang kostumbre ng mundo. Kapag nakikita nila na ang business ni person A ay umaasenso, so, yung puso niya, hindi yung nai-inspire siya sa kanya, kundi naiinggit siya at gagawin din niya ito. And then, mag-aaway pa sila kung sila ay nagkatabi. So, ito po ang takbo ng mundo. Ito ang kostumbre ng mundo. Ganun po ngayon ang nakikita sa ating kapaligiran. So, ito ang natawag po natin instant. Instant sa lahat ng bagay. Instant promotion, instant food, instant. Ganyan po ngayon ang takbo ng mundo. At kung titingnan po natin, sa physical world, nakakapagod. At walang tunay na satisfaction. Walang tunay na contentment. Katulad nga po ng mindsetting ng isang tao. O, halimbawa, ako noon. Pagkatapos ko ng Bachelor of Science in Education, major in Science, ano ang sinunod ko? May susunod pa, Master of Arts. Pagkatapos ko ng Master of Arts, may susunod pa, Doctor of Education. Pagkatapos ng Doctor of Education, wala na akong maisip. Dumating sa puntong, mag-aaral ako ng Bible school para si nanay matuwa sa akin. Yun po ba ang mindsetting ko noon? Pwede? And I admitted, no? Sa sarili ko noon na yun, maaaring sinasabi ng bibig ko, sabi ko, marami kong alam sa Biblia, kailangan aral ako ng Bible school, pero one time, ito po ang nagrema sa akin. Hindi ang anumang pag-aaral. Ang tunay na karunungan ay nanggagaling sa Diyos. Ang tunay na karunungan, ang source po nito, wala sa anumang degree. Wala kanino mang tao. Nasa Diyos ang tunay na karunungan. Hindi mo kailangan, ako nga po nakita ko sa buhay ng isang tao, na hindi naman siya gano'n ang narating. Subalit, makikita mo na ang dumadaloy sa kanya, ang lumalabas sa bibig niya ay ang karunungan ng ating Panginoon. Ang tunay na karunungan ay wala sa anumang bagay. Nasa ating Panginoon. Nasa salita ng Diyos na patuloy po natin ikikip sa ating heart. And changing our mindset cannot be done in one time. Kung titignan po natin ang buhay natin, noong naging Kristiyano tayo, hindi tayo kaagad-agad nakakadapt sa spiritual world. Ibig po sabihin, hindi agad natin nakuha lahat yun. Nagkakaroon tayo pa rin ng tinatawag na, dumadaan tayo sa tinatawag na proseso. Kaya nga po, sino ang ating Potter? Ang Panginoong Diyos. Sino ang ating guide? Ang salita ng ating Panginoon. Sino ang ating reminder? Ang salita ng ating Panginoon. Sino ang ating counselor?
Panginoon. Sa kasalukuyan po, literally, hindi katulad sa Garden of Eden, ang ating Panginoon nagsasalita, naririnig ng ni Eve at ni Adam. Nung minsan binabasa ko yun, sabi ko, paswerte ka, daramdaman din kami kay Lord, daramdaman din may nakayang yabag. Bakit sana kanita kinabi ako rin? Pero alam niyo po ba, napakababaw na mga paghahanap niyo. Kung titignan po natin, ako masasabi ko ngayon, mapalad ako. Sapagkat sa panahon ngayon, napakadali na mabasa natin ang salita ng Diyos. Na marinig natin ang mailagay sa ating puso ang salita ng Diyos. Napakadali lang po. Subalit, bakit maraming tao ang hindi pa rin nila na-enjoy? Sa kabila ng available ito sa internet, pwedeng i-download, pwedeng marinig sa iyong katabi. Ano po ang dahilan? Yung tinatawag natin heart and mind setting. Kung binubuksan po ba natin ito, no, nakakapasok ito sa ating puso. Kung inaalaw po natin ito sa ating mga buhay, ang dali-dali lamang pala na magrema ang salita ng Diyos sa buhay mo. Walang isang titik lang. Isang kataga ng Panginoon nagre-rema at nagbabago ng iyong buhay. Panibagong kagalakan. Naranasan niyo po ba? Ang kapag binasa mo ang simpleng salita ng Diyos, simple lang, titingnan mo sa iyong literal na mata. Pero alam niyo po ba, na napakalaking impact nito sa iyong buhay. Ako, bigla-bigla, napapasigaw po ako. Wow! Lord! Kasweno ko po hiling ang dongay niya. Asa tingnan mo sinabi yun, Lord? May lawak mo po pang-unawangin. Lord, salamat po kong salita yun. Pinigso ko niya mo, pinyaka na po ang pindikdik. Pero po, hindi kong abasa ng salita yun. Aliwana po ikanakong puso. Lord, malulunos ko po kaya. Lord, puri ko po aranasan na ka. Puri ko po enjoy ay ni amin na. Eh po, kanina po. Pero po, manakanak ng Lord, madaya dagdigay yan. Gagawan yan. Mali ang gagawan. Eh? So, ngayon po, hindi na po yun. Halika dito, mag-usap tayo. Ano? Napakasarap po sa puso at in the end, makikita mo walang kalugihan. Walang kalugihan na yun ang kinig mo sa puso mo, na yun ang mineditate mo, na yun ang mindsetting mo, sapagkat na-enjoy mo ang tunay na saya. Pagkatapos mag-usap, pagtiyakap mo siya, punong-puno mo ng pagmamahal. Kung paano ang pagmamahal ng Diyos nararanasan ko rin kapag ang tao ko ay aking kinikil. Iba po ang mindsetting, iba ang heart setting, iba rin ang outcome at product nito sa ating buhay. So, daily process. Before we start in our daily schedule po, napakahalaga na konsultahin natin ang Panginoon. Ito po ba ang ginagawa natin? Ito po ba yung pag-isip mo? Yung consult God? Lord, what is the best thing to do today? I have no plans. Wala pa ang personal na plano, pero may plano po kayo. Ano po ang magandang gawin sa araw na ito? Ginagawa po ba natin ito? Okay? Kapag po nag-iiba ang ating mindsetting, na nati-taste po natin o nalalasahan ang tunay na victory. Isang halimbawa nga po na sinabi ko, dati, inisipan ko pandikdik kasi mali ang gagawan. Pero hindi po yun ang, parang ako yung sinasabing, ang Diyos hindi namamarusa, pero bakit ako namamarusa? No? Ang Diyos, hindi siya namamarusa, kundi punong-puno ng pagmamahal na pinapakita niya sa atin. Punong-puno ng pagmamahal ang inihahatid niya sa atin. At kung ito ang nagmamanifest sa ating buhay, ganoon din po ang lalabas. Puro-puro pagmamahal din maibibigay natin sa ating kapwa. Doon ko pala kung nakilala yung tunay na sabi noon, mahalin mo ang iyong kaway. Pero tawagan ko naman ako niya. Tawagan ko naman, pinatawag mo. Pero yung gestures mo,
Huwag na kayo may kakamuanan. Pero yung gestures mo, ang lalawin din, niya apid in pagmamahal. Di mo niya nararamdaman. Petawaran mo na yan. Pinatawad ko na. Actually, pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na totoo man. Pero, yun po ba ang nasa loob ng puso mo? Na po kami papalawi ka, malambutit ang laway mo kaya? Nung mabalasik niya pa rin. Hindi mo siya totoo pinatawad. Potang macho kayong kempila, uunahan me. Yun po ba ang pinatawad? Hindi. Pero ang tunay na pinatawad, ulit-ulit man yung gawin niyan, hindi yun ang nakikita mo. Kundi ang nakikita mo sa kanya ay punong-puno siya ng mga mabubuting bagay. Matagagalit ka dun sa ginawa niya. Pero sa tao na yun, buong pagmamahal mo siya nais na akayin tungo sa tunay na kaliwanagan. Sa tunay na pagmamahal. So, ganyan po yun. Ha? Amen? Paano natin ang ating Panginoon? Tunay na Diyos sa buhay natin. Sabi ko nga po, halimbawa po, tayo ay sa isang kumpanya o sa isang institution. Madalas, nakikita po natin ang nangyayari dito, hindi nangyayari dyan. Ang nangyayari sa kanya, hindi nangyayari doon. Hindi po lahat sila mapupromote, halimbawa sa DepEd, lahat kayo principal. Kung sa isang institusyon, lahat kayo principal, wala na pong naiwan doon, di ba ba? So may takdang panahon, may plano ang Diyos, pero sigurado, ang produkto po nito, pare-pareho. Hindi pwedeng, dahil ako principal, mas mapaalag ako sa'yo, mas mahal ako ng Diyos. Hindi po totoo yun. Kung titignan natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin, at kung tunay na yan ang kinikilala natin, at nangyayari yan sa buhay natin, nakikita po natin na pantay ang lahat ng bagay. Na nung magbigay ng pagpapala ng Diyos, ng kagalangan, hindi pwedeng kay pastor, mas maraming kagalangan. Kay sister, ganito konti ang kagalangan. Pare-pareho po ang level ng kagalangan. Yun lang, na-enjoy mo ba yung pinakamataas na level ng kagalangan? Paano mo ma-enjoy ito? Kung ita-treasure mo, kung ikilalanin mo sa buhay mo ang salita ng Diyos, kung ito ang i-appreciate mo sa buhay mo, ang pinakamataas na level na inihanda ng Diyos na binigay niya sa tao na kagalangan, siyang iyong mararanasan. Ano man ang status mo sa lugar na yon, ang kagalangan hindi nababase sa physical na aspeto na naranasan mo. Sapagkat ang pinaghuhugutan mo ay ang salita at pangako ng Diyos. Kaya nga po, tunay nga, hindi noon kapag naririnig ko yung sinasabing ganyan, aaminin ko po, iba ang dating sa akin, inalis na yung pastor, tapos na rin naman pininig. Pero alam niyo po ba, mula noon, gusto ko pang ulit-ulitin ni pastor. Sa kasalukuyan pa, gusto ko ulit-ulitin niya. Kaya kung ako, siguro kung may tao, kung nagbibideo, at tinignan ko yung video, talagang yung tingin ko, yung pagkikinig ko, yung focus ko, sapagkat ito na ang nagre-rema at nagtatrabaho sa puso ko. Nung naririnig ko ang mga sinasabi ni Sister Noy, tama, na ang salita ng Diyos parang honey. Ang salita ng Diyos ay napakasarap sapagkat hindi ko tinitingnan ang oras. Sapagkat na-excite ako para sa susunod. Ano ang susunod, sister? Message na. Doon po ako na-excite. Iba po ang dating sa akin ngayon. Gusto ko na maulit-ulitin na
ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Yun po ngayon ang dinidesire ng aking puso. Bago ako pumunta sa iba, ang pamilya ko nais kong maranasan nila. Nais kong ang mindset nila, ang heart setting nila ay ang ating Panginoon. Pagkatunan na iba ang level, iba ang nararanasan, iba ang magiging tingin mo sa buhay. Sabi ko nga, minsan nagkukwento ko noon, iniisip ko lagi, next year, pag-aaral na si JP, next year, ito'y gagastusin ko, kailangan ito'y time frame ko, nagsusulat ako, naglilista ako. Alam ni brother yan, may mga listahan ako. Pero ngayon, nagkukulang lagi at the end of my list, meron siyang deficit. Meron siyang wala na yung para sa mga miscellaneous. May miscellaneous pa ako, meron pa akong incidental expenses. Pero ngayon po, alam nyo, wala akong listahan. Kung kailan ako hindi naglista, hindi ako nawalan ng pera. Kung hindi ako, mula na hindi ako naglista, alam niyo po ba, mula na hindi ko naglista yan, wala na akong deficit. Wala na talagang deficit. Tamang-tama. Sobra-sobra yung binibigay ng Panginoon. Iniisip ko ba na malapit na naman ang April? Hindi ko na po iniisip yung sapagkat tunay na naniniwala ako at ni minsan hindi nag-fail ng Panginoon sa buhay ko mula nung pinagkatiwalaan ko siya. Iba na ngayon ang mind setting. Iba na ang heart setting. Wala lang takot. Sa totoo po, wala na akong takot. Wala na akong worry na hindi mapoprovide yung pangangailangan ng aking mga anak at ng aking pamilya. Sapagkat mayroon kaming Diyos na kumpleto. Kaya nga kumpleto. Totoo ba sa puso mo na kumpleto ang Diyos? Kung totoo yan, wala ka dapat taka, wala ka dapat ikaw-worry. Kasi nga kumpleto siya. From the word complete, nothing is missing. Nothing is absent. All are present. All are provided. Kaya nga complete. Our Lord is really complete. At God's Word is alive. Buhay ang salita ng Diyos. Anong patunay na buhay? Lumalakad ba ang salita ng Diyos? Literal po yun. No? The Word of God is not a normal book. Kanina may tanong po ako sa inyo. Ano ang pinakamahalagang relasyon? Maybe. Ako noon, pag may lupa, lote kami ni brother treasure yun. Baka sa likod kayo ng dokumento. O anak, pag may demo, hindi niya. I need dokumento. Ayan. Outing item. Ngayon, alam din ng nanay ko, iba ng tingin ko sa title, ma. Ano na masyado pangkalating yung lupa-lupa ngayon? Nakuha tamo mo yan. Actually, kahit yung pag nasa niyan, bigyan ng kilo yan. No, kailangan tayo lupa. Ayan. Iba na po ngayon. Noon, kulang na lang. Talagang abang-bag ko lang. Ay, ba't sasabi ko kanina ko, hindi po kami wala ko din. Ay, nagtakay na mo din. Ay, kulang ang bag. Green. Wala tayong insurance ko na yan. At ikaw makayan. Sabi ng brother rin. Ito naman mo. Iyon po bang ganon? Ganon ang tingin. Pero tingnan po natin. Ang pinakamahalagang treasure. Kaya kanina sabi ko sa inyo, anong topic ang nabasa ninyo na maganda? Anong libro ang talagang hinangaan ninyo? Ako po sa totoo lang, ngayon ko napagtanto-tanto, kung ano ang lahat, nagkadugtong-dugtong. Noon, meron ako libro sa leadership, John Maxwell, kakalo ko John Maxwell. Meron ako libro about mga inspirational books, about sa health, about sa lahat-lahat na, bukod pa sa mga libro sa paaralan. May mga promising ano pa yan? O, magdi-develop ng self-esteem, magdi-develop ng pananaw mo sa buhay. Lahat po, magdi-develop ng energy, pampatangkad, pampaputi, dagdag mo pa yan, marami po. No? Mga libro na anong mga gulay ang nagbibigay ng B12. Di ba? Lahat. Alam niyo po ba? Hindi ang mga yan, alin sa mga yan, ang best book. Ang pinakamahalagang libro ay ang Bible, ang salita ng Diyos.
tayo, as long as na tayo kinreate ng Panginoon na kompleto. Pati nga yung tinatanggal ngayon, ano na yun? Yung appendix, sabi noon, walang kwenta yun. Pero ngayon sa study, may mga libro na nagsasabi, no, meron siyang kwenta. Kaya nilalang tayo ng Panginoon, walang tinatapon o tinatanggal na hindi kailangan ng katawan na aksidente lang na ginawa niya. Kundi, binigyan tayo ng malusog, normal na parte ng katawan. Normal cell, normal tissues, normal organ system, full body, normal. Intellectually, normal. Sa brain, sa lahat-lahat po ay normal. Maging ang skin ay normal. So, sa libro yun lang ang nakikita mo, pero ang Biblia, meron nun. Isama mo yung libro doon sa pampataas ng self-esteem. Sa Biblia din yan. Lahat ng libro pagsamasamahin mo sa mundo. Isama mo na lahat ng bodega ng mga libro. Isa lang ang katapat niya na kompleto nasa Biblia. Nasa salita ng Diyos. Tama po ba? Ako para maging mo, pagkakit natin ang Panginoon. Yung po bang leadership kung i-develop ang leader style ko? Kailangan ko bang magbasa ulit ng maraming John Maxwell? Hindi na po. Ang babasahin ko, ang nanamnamin ko, ang itadigest ko, ang ilalagay ko sa puso ko ay ang salita ng Diyos. Magiging outstanding leader ko. Di po ba? In the name of our Lord. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sapagkat yun ang binigay niya sa akin. Ang tayo ay magtagumpay. Ang tayo, hindi tayo puwet. Hindi tayo buntot. Kundi tayo ay ulo. Yun po ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo? O naniniwala kayo kasi pumalakpak kayo. Okay. Sabi nga, this book is supernatural book. Pag sinabi po natin supernatural, something extraordinary. Hindi mga ordinaryo lang ang salita sa Bible. Ang po salita ng Panginoon na nasusulat, bawat kataga dyan, hindi siya ordinary word. Kung nakikita natin yung word na yun sa ibang libro, hindi po siya katulad ng salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay extraordinary. It can change life. It can change our outlook in life. It can change our whole body. It can change our mindset. Nasa salita ng Diyos lang. Kaya extraordinary. Halimbawa po, sabi natin, nagbabasa tayo ng mga inspirational book. Di po ba? Doon po sa inspirational book, nakakapagpataas ng ating nagkakaroon tayo ng positive outlook in life. Nagbabasa tayo nun. Pero basahin mo lamang yung kay David and Goliath. David and Goliath lang po, no? Di po ba? Ano ang pinakahatid sa'yo doon? Ano yung makikita mo doon? David and Goliath, akala parang kwento-kwento lang, no? Ay, natalo ni David. Super ano si David. Super boy. Natalo niya si Goliath. Ano po ang mensahe ng Panginoon? Ako, nung binasa ko yun, ang mensahe sa akin ay, pwede mong harapin ang lahat ng klase ng problema as long as you have God in your life. Hanggat meron akong Diyos, siya ang aking sandata. Siya ang aking kalakasan. Siya ang aking pag-asa. So sa buhay ni David at saka ni Goliath, yung panahon na naglalaban sila, o nung inaano ni David na nilalabanan si Goliath, ang kita niya, tayo, kung sa harapan ng Panginoon, sabi nga doon sa picture, ako po, talagang na-impress ako, na-amaze ako doon sa picture ni Isabel. Na-picture ko yung sarili ko. Ako nga sa totoo lang, naluha ako noon. Sabi ko,
Ako si Sabel noon. Marungis, walang wala. Marumi, hindi papansinin, no? Pero, ano ako ngayon dahil sa ating Panginoon? Naging outstanding DepEd employee, hindi sa sarili kong kakayahan. Dahil katulad lang ako ni Sabel, na binihisan ng Panginoon, na binigyan ng wisdom ng Panginoon, na pinagkalooban ng kalakasan ng Panginoon, na binigyan ng lahat ng tinatamasa ako ngayon. Ngayon, ako na ang Sabel na maganda. Kaya lumiliwanag sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapaliwanag at nagpapalinis sa atin. At kung may mga kurba-kurba pa dyan sa aking sarili, sa aking pagkatao, ang Panginoon ay kikinisin pa niya yan as long as na tinetreasure ko siya at pinaniniwalaan ko ang kanyang mga salitang pangako. So, kayo po, noon po ganun po ang na-imagine ko. Kaya sabi ko nga, nung kinuwento, paano mo nakita Sister Lois Isabel? Actually, hindi niya alam ang nasa puso ko kung bakit tinanong ko yun. Nakita ko na salamin ko ang sarili ko noon at ngayon. At nais kong ako yung Isabel na nandoon sa pangalawang picture na nakikita ng ating Panginoon. Na mayroon ng king na tumawag ng Panginoon sa aking Diyos. Na may king na lumapit at hintayin ang mga bagay na magmamanifest sa ating buhay. O marami ka. So God opened our eyes and hearts and gives us a spirit, wisdom, and revelation so that we may know Him better. Ito po yung sinasabi sa Ephesians 1:17. God opens our eyes and hearts and give us a spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng tunay na karunungan. Sa atin lang sarili kakayahan, hindi po natin maintindihan ang mensahe ng Biblia. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang love letter ng Panginoon. Kaya nga pag sinasabi ni Pastor, kayo ko na-appreciate. Kung ang tayo, na mga babae, naghihintay ng love letter noon, ng mga naniligaw sa atin, at medyo kilig-kilig tayo, di po ba? Pag pinabasa natin yun, iba yung dati. Lalo na medyo typo yung nagbibigay ng love letter. Di po ba? So, ang Panginoon po, yung kanyang mga salita ay higit pa no, sa mga naranasan natin. Sobrang higit, walang katumbas. Sapagkat bawat kataga ng Panginoon ay umahaplos sa ating puso. Isa siyang parang double-blade sword na tumatagos sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Nakikita po natin kung paano magrema at kung paano kumilos ang salita niya sa ating mga buhay. Kung paano, ano ang ginagawa nito sa ating buhay. Na nandyan po yung joy, tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Yung payapa na ako man, dinadaya lang po natin sa sarili natin kung wala tayo sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Tunay na kapayapaan, yung bang pangabagya mo, ayusin mo na, ay laki pang ulamin. Mayroon ka rin ko umagulat. Pero ang tunay na kapayapaan ko, yung payapa ka na alam mo, may nangyayari. Na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, may mga bagay hindi nakikita ng physical na mata natin. Pero kung tumitingin tayo sa spiritual part ng buhay natin, ang dami mong pagkilos ng Panginoon. Bawat minuto may kilos ng Diyos sa buhay natin. Bawat segundo, ang Diyos ay present sa buhay natin. Hindi siya nag-absent, hindi siya lumiban, hindi siya na-late. All time ang ating Panginoon. Kung all time natin siyang tinetreasure sa ating mga buhay, hindi siya panghuli, hindi siya pangalawa, siya ang
first. Ang Panginoon ang first. At ang salita niya, ang una natin dapat na panaligan at maging sandigan sa ating mga buhay. God's word is also, sabi nga ni Pastor, narinig ko ito, living force. Yung force ko sa physics, puwersa, energy, isang malakas na puwersa. No? So yung salita ng Diyos ay isang living force o isang buhay na puwersa. Present force na nagbibigay ng buhay at tagumpay. So, to any difficulties, to any circumstances, to any problems that we are facing to, siya po ang ating pinaka-puwersa na panlaban sa lahat ng bagay. Sabi nga, isubsubyaman yung sarili ko, ang yung lusutan, yung makanining problema. May mga problems po sa isip natin, hindi natin kaya. Kaya nga, may mga tao na nagsusuicide. May tao na naglalasing, umiinom, kasi akala nila, yun ang pwede nilang panlaban sa taas ng level ng problema nila. Pero alam niyo po ba, napakasimple lang na binigay sa atin ng Panginoon ang pagtiwala sa salita at sa kanyang pangako. Na ang salita ng Diyos ay isang buhay na puwersa, kaano mang kalaki ang problema, kaya labanan ang mga ito. Kung titingnan po natin, sabi sa Bible, ako nga po ako doon sabi niya, kung meron sana sintakin ng huli ng mustasa, ang bundok na yan, pwede siya lumipat. Ni-imagine ko po yun, ang liit-liit na lang nun, ibig sabihin wala din ako nun. Kasi hindi ko pa man nakapamove yung mountain, di po ba? Hindi ko pa nagagawang katulad nga ng pag may napong-possess, natatawa ako kasi ginagawa ko yun nung si Pastor, hindi, i-gisne ko lang ako mga lasak na itatawag kay kasi sigaw, no? Pero alam niyo po ba, nakita ko doon, ibig sabihin, kulang ang aming pananampalataya sa Panginoon. Kulang ang pagtitiwala ko sa Kanya. Subalit ang sabi ng Biblia, kung may gabutin ng mustasa, sinlaki ng butin ng mustasa, ang iyong pananampalataya, lahat ng mga bagay na akala mo hindi mo kaya, ay makakaya mo. So, nasa proseso na po tayo dito. At ito ang atinin natin. Ang kapag ginanyan natin ang isang bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus at nakikita yung pananampalataya, mayroon tayo pananampalatayang ganon, mangyayari at mangyayari yun. Yun po ang ating ninanasa sa panahon ngayon. At paano natin mananasa yan? Magpatuloy tayo na i-meditate. Magpatuloy tayong pag-aralan, basahin, dinidiliin, namnamin, i-appreciate ang salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, one of the greatest gift of God has ever given mankind is His written Word, which is the Word of God. And His Word has a numerous blessings for us. It is, sabi ni Pastor, priceless gift. Walang katumbas. Walang katumbas na presyo ang regalo nito. At sabi ni Pastor, narinig natin, it is seed. Ito ay seed, buto. Buto na kompleto. Buto, may tinanong nga sa amin yung isang kapatiran. Ang sabi niya, bakit kanya yung mga taga-Tacloban, di ibig sabihin kanya, may mga Christians din doon, ibig sabihin kanya, hindi sila mahal ng Diyos kasi nasalanta sila. Sabi namin ni Sister Lorna, yung mga namatay doon, sabi niya, syempre, ibig sabihin, hindi sila mahal ng Diyos. Bakit dinanas nila yun? So sabi namin, inumpisahan namin ang Genesis. Sabi namin, ang Genesis, sa Genesis makikita mo na nung nilikha ang tao, kompleto. Perfect ang world. Pero tayo perfectong mundo. Kinukuha nga lang, hindi nga pinagtatrabahuan Pero anong ginawa ng tao? Nagkasala siya
sa Panginoon. At dahil sa kasalanan na yan, napalaya siya sa Eden at kinailangan niyang mag-effort para sa kanyang kakainin. At hindi lang yan, ano ang naging dahilan bakit nagkaroon ng mga bagyong malalakas? Because of the global warming. Sino ang naging dahilan niyan? Man-made activities. Kung titignan po natin, ang Panginoon, wala siya binigay na hindi perfecto sa atin. Lahat perfect. Lahat, yan ang kailangan natin. Lahat tamang-tama. Kung baga sa timpla, tamang-tama, perfecto ang lasa na binigay ng Diyos na buhay sa atin. Kompleto. Pero bakit nararanasan natin ang mga bagay na yan? It's because of kulang tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Tama si Pastor. Hindi sa ikaw ay nagdoktor na, alam mo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Or, ito na ang nararanasan mo. Hindi sapat. Sabi ko, wala palang kwenta yun. Ang may kwenta ay ang magkaroon ka ng full understanding of the Word of God. Yun lang po pala ang secret. At hindi lang full understanding, ito ang ilagay mo sa puso mo, ito ang isa buhay mo, ito ang ipasalamat mo sa Panginoon, ang mayroon ka o nandyan ang salita ng Diyos na siyang ginagawa mo sa ligan. So, napakahalaga po ng salita ng Diyos. At sabi pa, kung ang halaman, di po ba ang halaman? Anong kailangan po ng halaman? Water, sunlight, nutrients in the soil. Para siya ay lumaki at mamunga. Tayo po bilang nilalang ng Diyos, yan din ang mga kailangan natin. Water, ang tubig na nagbibigay buhay. Kanino po matatagpuan? Sa ating Panginoon. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Saan matatagpuan? Sa ating Panginoon. Yan ang mga salita niya. Ang mga nutrients, mga sangkap, saan po matatagpuan? Binigay na rin ng Diyos sa atin. Kayo po, binigay kayo ng Diyos sa atin sapagkat isa kayo sa magandang plano ng Panginoon. Ang makasama ko kayo na sinasaliksik ang salita niya, ang makasama kayo na pinupuri siya, ang makasama kayo na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya kayo po para sa akin is really a blessing from our God. Salamat mga kapatid at nandiyan kayo sa buhay ko. Salamat sa Panginoon pagka binigay niya kayo sa atin. Kaya nga, nung nasa po kami, nung nandun kami sa convention, kulang na lang sabihin ko sa mga kapatid ko, Sister Lorna, I love you. Pero yung po yung laman ng puso ko. Na-treasure ko po ang kasama ko sila. Na-treasure ko po kasi po walang time na nandito. Doon ko nakita na may nawawala pala sa buhay ko. Yung panahon na tinitingnan ko ang ating mga pastor, pastors, pastoral, iba po ang pakiramdam ko. Sabi ko, salamat Panginoon, binigay mo sila sa akin. Salamat ginamit mo sila para lalo kita makilala. At gayon din po yung enjoyment, kahit gabi na, lumabas kami, pero iba po ang saya na binigay ng Panginoon. May mga bagay na lalabas ka lang sa gabi, di ba normal lang po lalabas ka? Pero yung joy mo, pareho? Hindi. Yung full time na kasama ko sila, lumabas kami, gabi-gabi na, iba yung lasa ng itlog na may milk. Kasi iba pa rin natin magkakasama mo ang mga kapatid mo sa Panginoon. Di po ba? And then, kapag meron something na ibibigay kay Pastor, ay ibibigay kay Pastor, alam niyo po ba na nasaya-saya ko po na nagagawa ko sapagkat tinetreasure ko talaga na binigay kayo ng Diyos sa akin. So, napakabuti ng Diyos, napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. So, God's Word are His personal promise to us. Yan po yung personal na promise ng Panginoon. This world and the very existence of life was conceived by God in the spirit realm, then made manifested in the natural realm. Jesus looked at them and said, sa Mark 10:27, with men it is impossible, but not with God. For with God
all things are possible. Di ba? Kung titignan natin ang mga bagay-bagay, may timer. Napaka-imposible po, no? Thank you. Napaka-imposible po, di ba? Kung titignan ang mga bagay-bagay, napaka-imposible. Halimbawa, imposible para sa akin umakyat sa Mount Apo. Doon nga sa 4th floor, imposible kasi masaktan pa ako. Pero sa loob po ng 4 na araw, nakaakyat ako ng may joy. Di mo ba? Habang umaakyat kami, kahit nagpapahipagi kami, gigigit po at masaya kami. Because of God. No? Napakaganda. So, sa Panginoon po, lahat naman ay posible. Lahat ng bagay, kung paniniwalaan natin yan sa ating buhay, yan ang mangyayari sa ating buhay. Yan ang mangyayari. Magiging posible ang lahat ng bagay. Kasi yung ang sinabi niya, all things are possible. Heaven and earth will pass away. But my words shall not pass away. Sabi nga, flowers may fade, leaves may fall, no? But the word of God will remain forever and ever. Amen? Mananatili ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So, may template na po. Napakasarap sana, no? Pag-usapan ng salita ng Diyos. Pero syempre, God is God of order. May panahon pa, nakakapag-share po ako, pwede personal, pwede sa groupings, no? Pero isa lang po, ang bottom line, let us treasure the Word of God. Sasagutin ko po ngayon sa inyo, what is my priority in life? Ang priority ko po, ang Panginoon, pagkat susunod ang lahat ng bagay. Susunod ang lahat ng bagay. Walang malulugi sa pamilya ko. Hindi malulugi ang asawa ko sa pagmamahal ko. Ang Panginoon ang una kong mamahalin. Dahil lalo pang ko siyang mamahalin. Ang nanay ko, hindi siya malulugi kung hindi niya ako nakakasama. Sapagkat may panahon na ibibigay ang Diyos na talagang sobrang saya ang mangyayari sa Kanya. So, walang kalugian. My priority now is our Lord. And, susunod ang question. Ano po ang pinakamahalagang treasure? Mayroon ako ngayon? Ang salita ng Diyos sa puso ko. Siya po ang pinakamahalagang treasure sa aking buhay. Yan din ang magiging treasure ng buong pamilya. Ang salita ng Diyos, hindi ang ano pa material thing. At ang pangatlong question kanina, ako na yung pangatlo, what is your greatest achievement in life? Nang makilala ko ang Panginoon. At habang nakikilala ko siya, yun ang aking greatest achievement. And the most important topic or book, the love letter of God to me. Magandang umaga po sa inyo lahat.